Sisimulan ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang rehabilitasyon ng buong EDSA ngayong taon. Ayon kay Public Works Secretary Manuel Bonoan, alinsunod yan sa kagustuhan ng Pangulo. Sisimulan ang Bataan-Cavite Interlink Bridge na daraan sa Manila Bay at magdudugtong sa dalawang lalawigan. Sa habang 32 kilometers, ito raw ang magiging second longest bay bridge in the world. We will start the construction within the first semester of this year. And once this project is completed, ito yung sinasabi natin that we're proud to say that the Bataan-Cavite Interlink Bridge will be the second longest bay bridge in the world. So game-changing ito. Isang napakagandang balita, mga kaibigan. Dahil sa proyektong ito ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ay mamamayagpag ang Pilipinas hindi lang sa ating bansa kundi maging sa buong mundo. Ating tatalakayin ang isa sa pinakahiganting project ni Pangulong Bongbong Marcos na mas malaki pa sa naging project ng dating administrasyon na si Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ang pangalawa sa pinakamahabang bay bridge sa buong mundo. At ano ang kinalaman ng pagpupundo ng isang institusyon na itinatag ng kanyang ama na walang iba kundi ang dating Pangulong Ferdinand E. Marcos Sr. May kinalaman ba dito ang Marcos Gold Fund? At bakit napakalaki ng pondo ng institusyong ito para maging posible ang proyektong ito? At magkano ang kikitain nito na magbibigay ng napakalaking benepisyo hindi lang sa mga Pilipino kundi sa ating ekonomiya? Halika, ating pag-usapan ang pinakamahabang bay bridge sa buong mundo, ang Bataan-Cavite Interlink Bridge na simbolo ng progreso ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Bago natin ipagpatuloy, kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy na isa sa mga pinakakontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon. Bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF. At ito ay nasa limited lamang na panahon. Kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo, kaibigan, ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy. Alam mo ba na may proyektong maaaring magdala ng malaking pagbabago sa ekonomiya at transportasyon ng Pilipinas? Ang Bataan-Cavite Interlink Bridge ay hindi lamang magkukonekta sa dalawang probinsya sa loob ng 45 na minuto, ngunit magbibigay din ng malalaking benepisyo para sa bansa. Ngunit ang tanong, saan nga ba nanggagaling ang pondo para dito? Isang ambisyosong proyekto. Ang Bataan-Cavite Interlink Bridge na may haba na 32.15 kilometro ay isang obra maestra ng modernong arkitektura. Kapag natapos, ito ang magiging pinakamahabang tulay sa Pilipinas na magtatampok ng dalawang malalaking cable-stayed bridges na tatawid sa Manila Bay. At ito ang magiging pangalawa sa pinakamahabang bay bridge sa buong mundo. Babawasan nito ang biyahe mula Bataan hanggang Cavite mula 5 oras patungo sa 45 minuto lamang. Bukod dito, inaasahan itong magpapalakas ng turismo, magpapabilis ng kalakalan at magbibigay ng libu-libong trabaho. Isang proyektong naglalayong pagandahin ang kalidad ng buhay ng mga Pilipino. Ngunit magkano ang halaga ng ganitong ambisyosong proyekto? Kaibigan, embrace yourself. 219.3 bilyong piso. Wow na wow! Saan galing ang pondo? Dito nakakagulat, mga kaibigan. Ayon sa mga ulat, ang proyekto ay pinondohan ng iba't ibang institusyon, kabilang na ang Asian Development Bank. Ang ADB na itinatag noong 1966 ay may mahalagang koneksyon sa pamilyang Marcos dahil isa si President Ferdinand Marcos Sr. sa mga nagtatag nito. Hanggang ngayon, nagbibigay ng malaking pondo ang ADB para sa mga malalaking proyekto tulad ng Bataan-Cavite Interlink Bridge. Ngunit marami ang nagtatanong, posible kayang ang pondong ito
ay may koneksyon sa sinasabing Marcos Gold Fund? Hindi maikakaila na hindi na masyadong umuutang ang ating bansa sa World Bank dahil sa ADB. At dito papasok ang misteryo ng Marcos Gold. Ang Marcos Gold ay isa sa mga pinakakontrobersyal na usapin sa kasaysayan ng Pilipinas. Ang yaman na sinasabing iniwan ni President Marcos Sr. para sa bansa ay nananatiling palaisipan. Kung totoo nga ang yaman ng mga Marcos, maaari kayang ang bahagi nito ay nagagamit ngayon sa mga proyektong pangkaunlaran sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Bagamat walang malinaw na ebidensya na nag-uugnay sa Marcos Gold sa proyekto, ang ideya na ang kontribusyon ng pamilya Marcos ay tumutulong pa rin sa bansa ay nagbibigay ng inspirasyon at intriga. At kung ating titignan, napakalaki ng benepisyo ng Bataan-Cavite Interlink Bridge sa ating bansa. Ang Bataan-Cavite Interlink Bridge ay hindi lamang isang tulay, ito ay simbolo ng progreso. Narito ang ilan sa inaasahang benepisyo. Una, pagbawas ng trapiko. Mababawasan ang pagsisikip sa Metro Manila na nagdudulot ng araw-araw na lugi na 3.5 bilyong piso. Sa isang taon, ito ay katumbas ng 127.75 bilyong piso na matitipid. Pangalawa, pagpapalakas ng turismo. Ang mas mabilis na koneksyon ay posibleng magdadala ng karagdagang 10 bilyong piso taon-taon. Pangatlo, pagpapabilis ng kalakalan. Mas mabilis at mas murang transportasyon para sa mga negosyo na magbibigay ng benepisyong aabot sa 5 bilyong piso. Sa kabuuan, kaibigan, ang tulay ay inaasahang mag-aambag ng halos 165 bilyon na piso taon-taon sa ekonomiya ng Pilipinas. Isang bagay na sobrang laking kontribusyon para sa ikaangat ng buhay ng mga Pilipino at magtatatag ng mas malakas na ekonomiya ng ating bansa. Ito ay isang proyekto ng talino at pangarap, kaibigan. Ang proyekto ay patunay ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos ay may malinaw na layunin para sa kinabukasan ng bansa. Ang ugnayan ng Asian Development Bank at ng mga Marcos ay nagpapakita ng makasaysayang koneksyon na nagdadala pa rin ng benepisyo sa kasalukuyan. Kung totoo man o hindi ang koneksyon sa Marcos Gold, isang bagay ang tiyak. Ang Bataan-Cavite Interlink Bridge ay simbolo ng talino, yaman at pangarap ng Pilipinas. Ano sa tingin mo, kaibigan? Ang proyektong ito ba ay bunga ng maingat na plano ng gobyerno o bahagi ng misteryosong yaman ng mga Marcos? Anuman ang sagot, ang proyektong ito ay isang hakbang pasulong para sa mas maliwanag na kinabukasan ng ating bansa. Awit 33 verse 11. Ang plano ng Panginoon ay mananatili magpakailanman. Ang mga panukala ng kanyang puso sa lahat ng salinlahi. Ang Bataan-Cavite Interlink Bridge ay sumasalamin sa kalooban ng ating Panginoong Diyos na magdadala ng progreso at kaginawaan sa buhay ng tao. Tulad ng isang tulay na nagkukonekta sa mga lugar, ang plano ng ating Panginoong Diyos ay laging nakatuon sa pagbuo ng koneksyon, kaunlaran at pag-asa para sa bawat isa. Pinapaalalahanan tayo ng talatang ito na sa kabila ng ating pagsisikap, ang tunay na tagumpay ng anumang proyekto ay nagmumula sa kanyang matibay at walang hanggang layunin. Naway manatili tayo natitiwala sa ating Panginoong Diyos, kaibigan. Sa bawat hakbang, alam na ang kanyang mga plano ay para sa ating kabutihan. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa iyong walang hanggang kabutihan at karunungan na patuloy na gumagabay sa aming bayan. Salamat po sa biyaya ng kaalaman, kakayahan at pagkakaisa na nagiging daan upang maisakatuparan ang mga proyektong magdudulot ng kaunlaran sa aming bansa. Tulad ng Bataan-Cavite Interlink Bridge. O aming Panginoong Diyos, hinihiling namin na patuloy mong basbasan ang proyektong ito, ang mga taong gumagawa at ang bawat Pilipinong makikinabang dito. Naway maging instrumento ito ng iyong pagpapala at pagkakaisa para sa aming bayan. O aming Panginoong Diyos, ininadalangin din namin ang lahat ng tagapakinig at nanonood ng mensaheng ito. Naway bigyan niyo po sila ng bukas na puso upang makita ang iyong kamay na kumikilos sa bawat aspeto ng aming buhay. O aming Panginoong Diyos, patatagin niyo po ang aming pananampalataya at pagtitiwala sa iyong mga plano.
Sa lahat ng ito, ipinapanalangin namin na ikaw lamang ang may taas at mapupurihan. At salamat po Panginoong Diyos sa pakikinig ng aming mga panalangin at patnubayan po kami at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala sapagkat ito masamot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen.